Ano kung masabi niyo sa ano ngayon sa pagsiselebrate ng inyong kaarawan? Actually, ayaw ko sana mag-celebrate na ganito kasi ayaw ko naman i-announce sa mundo na ako yung matanda na. Uh, pero, itong mga kaibigan ko, ayaw nila na palagpasin yung araw na to. So, actually, si Ate Janet, manaligan, umuwi yan galing ng United Kingdom sa London. May iba pa akong pinangalanan kanina, yung sa Dubai o sa Japan. In-organize nila itong party na to bilang pasasalamat na lang ko na lang din sa mga taong I said, I picked up as friends along the way. Sinabi ko yun na lahat ng mga tao na nakilala ko, nakikibigan ko, I treasure them. Whether they are inside this hall or out there na hindi, kasi hindi naman tayo kakasadyan lahat. Tsaka hindi naman lahat ng mga kaibigan ko pwede kong ikitahin kasi nakabantay si Lisa Marcos. Baka pag-initan, baka mawala ng trabaho. But at any rate, I went along. Sige, although ayaw ko nga sana, because gusto ko rin magpasalamat sa mga kaibigan ko na naging kasama ko many years ago until now, kasama ko pa rin. I'm grateful. We found the time to come together. We joined lunch together. We had fellowship together. Ang mahalaga, nakapagpasalamat din ako sa mga tao sumuporta sa akin ever since. Because palagi ko sinasabi, yung pagsuporta niyo sa akin, utang na loob ko sa inyo. At hindi ko mababayaran yan kahit mawalan ako dito sa mundo. And I will always keep expressing that gratitude. Because yun naman talaga nasa puso. So, patuloy ako nagpapasalamat sa lahat na nandito. I'm all out there. Hindi naman kakasya. Maraming salamat sa pagmamahal at sa support na binigay niyo sa akin over all these years. Sir, ano pong masabi niyo sa naging mensahe po ni Atty. Vic Rodriguez sa inyo? Vic has been a friend. Matagal ko lang kasama si Vic for... Totoo yung sinabi ni Vic, no? 6 na taon na kasama kami. Hindi kami kasi masyado close. Professional yung dealings namin sa isa. Pero iba ito ngayon, kung magkasama na kami sa mga isang rallies, mas naging personal yung relationship namin ni Vic. Pareho naman kami ng dinaanan, nabudol din kami. Pero mas matindi yung dinaanan ni Vic, mas matindi yung dinaanan ni Trixie. Kasi nilagay din sila ko sa pwesto, tinanggal sila. At least din ako umabot sa mga ito. So totoo yung sinabi ni Vic. And I'm grateful that Vic was here. Along with Atty. Trixie, si Harry Rocky was here. And everybody else na I really pick up as friends ko. Sa maging mensahe din po ni Miss Marlic at ni isa pa Miss yun. Trixie. Oo, isa pa yun. Yeah. Si Ate Claire, mas matagal pa yung pagsasama namin ni Ate Claire. Mula pa kaya ng 2012. For 12 years na, isang ng taon na kami mga kaibigan natin ko. And kaya natin siya tinatawag siya natin because I have much respect for her. So, ganun kataas yung respect ko sa kanya. And I am ready to help her, defend her, whatever way I can to help her. Kasi ito ngayon, tinatarget din siya ng kalaban. And I value her, my friendship with Ate Claire. And I'm very fortunate na rin kaibigan ko siya. Ni Miss Trixie, sir. At Trixie, ganun din. Sabi nga ni Trixie kanina, matagal na kami magkakilala din. Ang nag-introduce pa sa amin sa isa't isa ay si Lisa Marcos. Ang nambudol sa amin dalawa. So, in a way, itong party na to, party ito ng mga nabudol. Hindi lang nabudol, party nito ng mga maisog. Yung mga nagsasalita talaga, nagpapalabas na mga sa manalog dito sa gobyerno ito for betraying the people. Sir, di ba malapit na yung SONA ni Presidente Marcos? Yes. Presidente mo, ako hindi ko. Presidente na yun. Para sa isang nabudol eh. Oo nga, hindi ko presidente yun. Yan kaya Marcos po, ano pong masasabi niyo, sir? Ang mensahe ko kay Marcos, lumayas ka din sa mga kanya, wala kang karapatan dyan. Wala kang karapatan. Una-una,
Minanipula mo yung eleksyon. Pangalawa, hindi naman ikaw nagpapatago ng bansa kundi ang asawa mo na hindi mo pwedeng hindihan dahil super under the saya ka. Wala kang silbi. Sir, sa tingin niyo po, ano kaya ang iba sasabihin niya ngayong SONA? Huwag ka na makinig kay Marcos. Kasi hindi yan SONA. Sana. O, sana puro pangako. Wala namang katutukan. Huwag na tayo magpaloko. Huwag na tayo magpapudol. Napudol na tayo once. Huwag na tayo magpapudol po eh. Sir, dun sa 20 million na budget para sa pagkain, sir, ano pong mensahe? Yung sa House of Representatives, Yes po. Napakamahal naman ang pagkain na yun. Ako ikumpara mo yung kinain natin dito, kapiranggot lang to, pero busog na busog yung mga tao rito. Baka yung 20 million, ano lang yun, snack pack lang yun. Basta kung nag-budget House of Representatives, huwag kayo magtiwala. Kaya nga tinatawag na House of Representatives. Sir, doon naman po sa pagpatong ng 10 million na pabuya para mawala daw si Pastor Kibuloy. I've always believed na itong kaso ni Pastor Kibuloy, respect nila ito sa kanya dahil sinupuntahan niya si Inday Sara. Ito yung paraan ng pagpilay kay Inday Sara. Yung appointed designated survivor. Gusto nilang pilayan si Inday Sara dahil ang gusto nilang maging Pangulo sa 2028 ay si Tang Maluslos para siya yung maghawak ng Malacanang hanggang mag-qualify ng anak ay si Sandro para sa 2034. You see, katino nila si Inday Sara na-endure nila ngayon. Ano mapapala mo dito sa mamumulo ng gobyerno nito? Sir, speaking of Vice President Inday Sara Duterte, ano pong masasabi niyo na hindi siya dadalo sa SONA ni Marcos Jr.? Tama na hindi mag-attend si Inday Sara kasi palagi ko ang ulit-ulit ito. Si Inday Sara is the only legitimately elected highest official of the land. Kasi si Marcos, legitimately nga siya, pero dinistrongkar niya, minanipulan niya yung kanyang mandato gamit ang COMELEC, smart market kasi inamin niya hindi sa Marcos sa akin, magkikiting sila. Pero hindi sinama si Inday Sara doon. Yung boto ni Inday Sara sa kanya yan, totoo yan. Kaya natitirang legitimately properly elected official of the land si Inday Sara na lang. So kung ikaw, legitimate ka, bakit ka mag-a-attend doon sa SONA ng illegitimate? So tama lang, na hindi siya maganda. Sir, ngayon yung kaarawan niyo po, ano po yung inyong birthday wish? Naglo lang yung wish ko talaga is sana I wish for a better life for every Filipino, a brighter future for every Filipino. I didn't wish anything for myself. Ang sinabi ko lang, a brighter future, a better life for every Filipino, a better future, brighter future for every Filipino. Kasi kasama din naman ako doon sa every Filipino. So might as well wish for everybody. So dun sa mga maisog na gaya sa Tacloban, Dumaguete na pinigil po na matuloy. Ayun, takot sila. Ito namang dala namin ang bibit namin sa isang sa katotohanan. Hindi naman kami nag-iinito ng istorya kasi kung iinito kami ito ng istorya, pwede nang kasuhan. Ako hindi ako pwede mag-iinito ng istorya. Kasi pwede ako kasuhan, pwede ako disbar. Kaya lahat ng sinasabi ko, bawang katotohanan lamang. Ayaw nila doon sa katotohanan nito. Kasi dihado sila doon. Sila ang culprit. Sila ang nagmanipula ng election system. Tayo, binulgar lang. Kaya pinipigil nila yung pag-isugal sa Tacloban, sa Bulacan, sa Dumaguete, kasi ayaw nila malaman ng tao bahay na katotohanan. Ito pa rin mga tao dito, wala itong simple, walang karapatan managiging sa kanila. Kasi meron pa ngayon kasi nagpipinta sila ng 29 per kilo na bigas na bahot. Oo, yung sa kaliwa. Opo. Kaya nga po mga kababayan, tawag ko naman nila tawagin kaliwa, kadiri. Doon kayo, huwag kayong bumili ng bigas doon sa kadiri store ni Marcos. Kaya sir, baka meron kang mensahe kay Marcos Jr. Simple lang ang mensahe ko kay Mr. Marcos. Kilala mo ako, Mr. Marcos. Kilala mo ako, I went straight forward. Kung ano yung hinanakit ko, anong damdamin ko, pinapalabas ko yun. Alam mo yun. Kung ano ang mensahe ko sa'yo, bumaba ka sa pwesto, walang hiya ka eh. Wala kang hiya, wala kang silbi, pangap ka pa, umalis ka dyan. Because the Filipino people deserve a better person to govern us, a better government. Kay Lisa Marcos sir.
Yun ba? Isa pa yun. Ito, ikaw bruha, wala kaya ka talaga. Pinakita mo talaga sa amin, sa buong mundo, wala kang hiya, transactional yung pagkatao mo. Kung sino lang na makabigay sa iyo ng mas malaking benepisyo doon ka. Wala kang friendship na wala siyang value, wala siyang friendship na value sa kanya. Lahat transactional. Kung may mas malaking open sa kabila doon siya, ibabasuka ko. Dumanaan siya. Well, hindi ako yung tipong tao na ibabasura mo at hindi lalaban sa'yo. Alam mo ako, lumalaban ang fighter mo. Kung kailangan kitang sampalin pinakaliwat kanan. Kung kailangan mo i-map yung mukha mo sa sahig gagawin mo. The only potential lesson na Filipino people sa Portugal ba? Sir, speaking of, di ba sir, nung sa Liwasang Bonifacio, sir, nabanggit yung sasampalin niyo po siya eh. Yes. At maraming kongresista yung nag-iyakan. Oo. Nagreklamo yung mga bumisista ng mga tuta ni Lisa Marcos. Nagreklamo nga sila, isang sampal pa lang yun eh. Isang kaliwat ka ng sampal. Ngayon, 4 na ang sasampal ko sa kanya. 4 sa kaliwat, 4 sa kanan. Yung isa para kay Harry Roque. Oo. Totoo talaga. Pag nandito si Lisa Marcos, harap sa sampal ko talaga siya. Then sir, para sa inyo po, anong nagawa ni Marcos Jr. Sa loob ng 2 taon? Wala. Puro kabalbalan. Puro kabulastikan. Ano ma-expect natin sa isang pagkakas? Basta na naman sir, mensahe niyo po kay Vice President Inday Sara Duterte at kay Tatay Digong. Ako, ang sa akin is I wish all the best for Inday Sara at sa pagdati natin pag-ulo. I think we are on the right track. We are very grateful that si President Rodrigo Duterte is standing up for our country even if retired na actually siya. Wala namang mawawala sa kanya actually kung hindi siya tigibo. But he's there to speak for our people, to carry the banner of the opposition. We are happy na meron kami platform with him to bring these truths out, the inconvenient truths for the masses. Sir, sa ating I mga wish him well. All the best. Sir, sa ating mga kabayan na makakapakinig sa SONA ni Marcos Jr., may mensahe kayo sir. Huwag na kayo makinig kay Marcos. Bubululin na naman kayo. Huwag na kayo magpabulol. Sobra na yung pabulol ni Marcos. You have to put an end. Kasi hindi naman tayo mga aktor, tatanggap na lang tayo pabulol sa atin. We are an intelligent and dignified people. Yung mga mabulol na place yan sa society. They belong to the jail. So thank you so much po sir. Sige, Tony.